Nakinahanglan nga maminaw magita diha sa simbahan. Nga mugamit ta sa mga sisisi nga gikan gayud sa atong simbahan nga Katoliko. So ako na si Brother sa bagong gisulti naman no. Vice President sa Sukulan Chapter, atong tema ang pagka-Dios. So si Kristo mga igsoon, gitawag siya og true God and true man. So mabasan ko na din sa Juan 1:14. Si Kristo matuod nga Dios o matuod nga tao. Gitawag kana sa theology o hypostatic union. Nga ana kaniya ang duha. By the way, sa kinaiya. Isa'y nakakuha o ang Diyos o ang pagkatao. Isa'y nikuha. So mugawas na nga matud pa diha sa kung basahan ko niya ang sulat ni San Juan Berkulot. Kung itong basahon ang John chapter 1 verse 1. O anak. Gipamatudan ni San Juan nga si Kristo diha na kauban sa atong Ginoo. So busa si Kristo gitawag siya og divine person o dunay Dios nun nga persona. Sige basaha. Buhat ng uno. Oh, niya ambak na ganito sa wala kay nabuhat bisan unsa ang pulong diha na. Ang pulong uban sa Dios ug ang pulong Dios. Sa 14 ba? O ang pulong nahimong tao o puyo uban kanamo. Puno sa grasya o kamaturan. Okay. Okay, ano bro? So sa ato pa sa John 1 chapter 1 verse 1, ang pulong diha na o ang pulong kauban sa Dios o ang pulong Dios. Unya nagpakatao man diya sa 14 nga og ang pulong nahimong tao. Muni sulat ni San Juan. So si San Juan palanggaan nagpamatuod nga si Kristo matuod nga Dios ug matuod usab nga tao. Na di pwede nga mamakak ni si San Juan kay mao ba ni ang pinagka kaayong apostoles atong Ginoo. Katong gaporaray sa dughan. Gani gisaaran man siya nga isa mamatay sa mga paglutos. Tuod kay siya ang magpamatuod kabahin sa mga buhat sa atong Ginoo sa mga apostoles. Mao nga nakasulat pa si San Juan sa Pipadayag sa kinalasang isuwat na kay wa sa mamatay sa pagpanglutos kay gibutan man sa atong Ginoong Hesus nga tigid sa mamatay aron doon na pagi makapamatuod nga mga apostoles nga buhi. So karon tugan gamay ra kay akong oras madab ni. Ani ta una sa pagka-Dios ni Kristo. So ato isgutan ang iyang pagka-Dios. Pero sa dili pa basahon sa nato ang mga tagna sumala diha sa basahon ni propeta Isaias. Gitagna ng daan nga ang Dios magpakatao nga susama gid sa bata. Isaias 9:6. Palihog bro. Isaias 9:6. O sa ato pa, sawa pa gyud. Wa pa napapatud-an ni San Juan. Gitagna na daan ni propeta Isaias nga magpakatao ang atong Ginoong Hesus. Sumala sa tagna o natuman na diha sa bagong tugon. So sa kay dito sa sulat ni propeta Isaias 9:6. o 9:6. Tao walang garato ang usa ka bata, gihatag garato ang usa ka anak nga lalaki ug siya ang mabanlo sa tanan. Ug nganlan siya maalamong magtatambag Dios sa nagamahanan. Okay. So gitagna na nga dunay bata nga mga tao, pagkatawgon siya amahan, prinsipe o sa ba to? Pakigdait as kay ito no? Nya gitawag pag isang magtatambag, magtawag isang magtutudlo. Mao na gi pamatudan nga mataw siya. Apan before pa gisultian na sa daan. Si Isaias sa Dios nga amahan nga dunay usa ka ulay nga magmabdos og anak og lalaki nga pagaganlan og
Emmanuel po na rin. Nga ang Diyos uban ka nato. So dire natuma dire sa bagong tugon. So pwede basahon siguro ang Isaias 7:14 nga katumanan kini mo sa itak na Busa sa Ginoo gayon o muhatag kaninyong timaan. Kini ba usa ka batang dalaga nga manamkon og manak og usa ka batang lalaki nganlan siya Emmanuel. Sa Isaias to. So diya sa bagong tugon, usa ka pugnet nga babae magsabak o manangkon ubakan lalaki nganlan sa Emmanuel na sato ka ang Dios aniya mga. okay. So kaya nga man yun nga gingbutan man nga doon na kay matao nga Dios tungod kay aron sa luwas sa katawhan diri sa kalibutan o matud pa ni San Lucas nga kining pagkatao sa atong Ginoo nakahatag og kalipay sa daghan kayong mga tao. Lucas 2:10. Ang pagkatao sa atong Ginoo nakalipay sa daghang mga tao. Saha? Di ba? Ningon ang anghel. Ayaw kaming hadlok aniya ako nagdalang maayong balita alan kaninyo nga makalipay kaayo sa tanang katawhan. Makalipay kaayo sa tanang katawhan ang pagkatao sa atong Ginoo. Mao bitaw nga hapit na ba ang Pasko kay beer na ta karon? Inig ka beer na gani kinadaghanan na kayo ang mga mamaligya. Bisag mga dili Katoliko, samot na mga Muslim, mag-display na sa kasada. Malipay sa sila kapil, bisag mo sila kay kasabot kung ano, kini si Kristo, kay propeta na mga nila, dili na nila Diyos si Kristo. Pero malipay sila. Mga protestante, malipay kay makadawat mapod o Bonus. kanang 13th month pay. So, sakto ang ingon ni sa anghel, no? Nagdalagit sa maayong balita. Nagdalagit sa maayong balita nga makalipay gyud sa tanan. So, mao nga usa sa nungdan nga ang atong Ginoo Hesus nga pagkatao gumikan kay dunay sa misyon diri sa kalibutan. Matud pa diha sa masahara ko ni Isaias 35. Isaias 35 nya 4:6 yun sa diha Kaning 35:5. Sa patro masahara ko na ila ang nakabusan at paglaom. Pag maisaw ayaw kahadlok, muanhi ang imong Dios aron pag panimalos sa imong mga kaway o gayang o iya kamo luwason. Makakita na niya ang uta o makatungog na ang mga bungol. Maglukso-lukso na ang mga bakol daw nagsaw. O mag-awis ang amang sa kalipay dahil dito sa kaginawan magdalay-day ang tubig o may mga sapa na mga. okay. So diha ana po sa daang testamento doon nagapay katuyuan ang Dios nga nganong ipagkatao ang iyang anak tungod kay ang mga dunay mga diferensya diha sa panahon ni Isaias nga ayo mapod. Pero gitagna nga sa pag-abot sa bagong tugon matuma na ang gipamuhat pod ni Isaias sa Mateo kapitulo 11 versikulo 4 ngadto sa 5. Si Jesus mitubag mamauli kamo og sugbi ni Juan ninyo nagdungo nakita ang mga buta nakita mga bakaw naglakaw mga salaho nangayo mga bungol ug nakadugo nga miminatay nagbanhaw kung mga mayong balita isayon ngadto sa mga kabus. So ingon ana ang gahom sa ato Ginoong Kristo nga nagpagkatao. Tungod kay kung unsa ang gahom nga gihatag sa Dios ngadto sa iyang mga propeta, mas mulabaw pa ngadto sa iyang anak. Kay si Kristo ningon man kung unsa ang iya sa amahan, mao pud niya. Kay diha sa 28 Mateo 28:18
ang tanang gahom sa langit ug sa yuta gihatag naman samahan ngadto kang Kristo. So, mas bugat yun ang gahom sa Panginoong Hesus. Kaya ang tanang gahom sa langit ug sa yuta gihatag na dito ni Kristo. Gani ang tanang paghukom adto naman ni Kristo. So muna mo ekso na ato pagpamatuod nga tungod sa dako nga katuyuan nga may nagpakatao ang anak sa Dios gumikan di ay sa iyang misyon. Muna sa misyon. Gani ang iyang mga misyon hangtod karon ato pamagyapong ipadayon ang mga iyang mga pagtulunan. So muna nga atong ginagmay nga pamahayag diha sa pagka-Dios ni Kristo. Si Tomas kanhe wala mo tuo sa pagkabanhaw sa atong Ginoo, kay sa mo tuo, apan sa diya nakita na niya si Kristo, mituo na siya. Oh, basahan ko na. Nagduha-duha pa man si Tomas. Oh. Sa tingin diha ni Tomas. Sorry. Si Tomas, mingon kaniya, Ginoo ko o Diyos ko. Oh, sa pagkakita niya nga ningon na si Jesus, Tomas, aron mo to kanako, ang gina imong tudlo, ito slok dire sa akong samad, higapa ko, ako gid ni. Tuo na din siya. Murag na nahadlok si Tomas, Jesus, Ginoo ko, Diyos ko. Nga na nituo na siya. Na si San Pablo na pamatuod usab nga si Kristo bisan sa kaliwat siya sa mga nagiuna nga mga katigulangan apan gipahayag ako ni San Pablo nga Dios si Kristo. So usaha. Kaliwat sila sa mga patriarka. Kita. O ang ilang kaliwat kalatawo si Kristo, ang Diyos nga labaw sa kanan, dahil ka ang susab. Oh, tanawa. Kaliwat sa mga patriarka, isa mo to sila si Isaac, si Abraham, si Isaac, si Jacob. Unya, ang tinunan po ni San Pablo, si San Pablo, gisulatan po niya si Tito, nga si Kristo ato yung Dios o manluluwas. Oh, basahin po. Pasalang. Tito 2, Oh. 13. Oh. Kinahanglan ingon nini ang atong pagkinabuhi samtang nagpaabot kita sa bulawang adlaw nga atong gilauman. Inipadayag na sa himaya sa atong gamhanang Dios o manluluwas nga si Jesucristo. Okay. Si San Pablo, yung isulatan si Pagkabasik, magbaduha ko si Tito, bakit kinabig naman muna ni San Pablo. Iya pong ignan nga, ang ato gilauman, gano'n ang si Kristo, ang gamhan ng Diyos na ito mga luwas. Nga, matod pa dire, gipamahayag nga po sa mga apostoles nga, ang amahan gano'n naghatag nila o nagpahibaw. Nga gisulat sa mga apostoles. Oh. Ang gidudahan nga si San Pablo nagsulat pero mga apostoles mga nagsulat na sa Hebreo. So gingon dito, apan bahin sa iyang anak, ingon ang Dios. Ang imong trono o Dios mulungkad hangtod sa kahangturan. okay. So ang Dios amahan niya ingon nga ang imong trono o Dios mulungkad. Nagili trono si Kristo. Nasa trono gani sa dihang gisara niya ang mga apostoles nga maglingkod sila sa mga trono, di ko maging siya nga inighari na sa anak sa tao. So naging sa trono no, Mateo 19, 27, 28. Una ang yung trono. Mingon kanila, isulti kaninyo, iniglingkod niya sa anak sa tao sa iyang mahimayaong trono, niya sa bagong kalibutan. Kamong napulog duha tinuan mulingkod usab sa mga trono aron pagmando sa napulog ug duha ka balay sa Israel. So gani ang mga apostoles kay sincero gyud nga nangalagan niya iya pong gisaaran nga palingkuron po sila sa mga trono o makahimo na po sila sa paghukom sa duha ka balay sa Israel, no? 12. Pero nahimo na sila 24 sa langit gumikan sa mga kaliwat na po diha po. Unang na dito ang 24 ka mga pangulo dito. So diha si San Juan gyapon ang nagsulti. Pinangga gyapon kaayo sa atong Ginoo, yung sa siya sa Juan 5:20. Nasayod akan Juan 5:20. Oh. Nasayod usab kita nga mianhi ang anak sa Dios o mihatag kanatog sa labutan aron makaila kita sa matuod nga Dios
ang atong kinabuhi ana sa matuod nga Dios sa iyang anak nga si Hesus Kristo. Okay. Siya So, ang matuod na Dios. ang kinabuhi, eternal life siya ang kinabuhi. So, napakarong sa nato, no? Nga gipamatudan sa San Juan. So lain na po si San Pablo diha sa Colosas 2:9 gyud sa pag-ingon na diha. Colosas 2:9. Kaya ang tibuok nga pagka-Diyos, anak kang Kristo sa iyang pagkatawhanon. Oh. Ang tibuok nga pagka-Dios ni Kristo bisan sa iyang pagkatawhanon naagay kanya wa gimubulag. Nya diha sa Pilipos, Dios gihapon siya, no? Pilipos 2:6-8. Dios gihapon si Kristo pero bisan sa Dios wala sa magigkunti sa Ginoo. Kay lagi nagsulod ban siya sama kanato nga tawo. Bisan siya Dios, wala siya manghus nga magpabiling pupong sa Dios. Binuon sa iyang kaugalingong kabubuton, ibiyaan niya kini iyang katumot ug nahimong usa ka ulipon. Nakawo siya sama sa kasagaran tao. Nagpaubos siya ug magpasintan bisan sa iyang kamatayon sa krus. Okay. So, gipamahayag ni San Pablo nga si Kristo bisan siya Dios, apan gumikan siya ang misyon ko sa tao. O gawa di lang ordinaryong tao. Nagsulod siya nga sama gid sa ulipon. Sama sa ulipon. Ipaubos pa gid niya ang iyang kagalingon. Kay sama magid sa ulipon. Pero unsa may iyang naangkon sa bisan sa pagsulod niya sa tawhanon nga pagkatao bisan sa Dios, gituboy siya sa Ginoo ngadto sa langit. Itagaan gyapon siya og sa tawag aning reward. Kay masinugtanon man siya sa Dios. Munang ang tanang mga binuhat sa ilalom sa yuta sa langit maghimaya ni Kristo, magluhod ni Kristo niya ang mga iglesia ni Kristo ra kadiro magluhod ni Kristo kay tao lang sa Kristo. So nakasala sila. Sige basa. Tungod din gituboy siya sa Dios ngadto sa kinatasang dapit sa kalangitan. O ginatagan siya ngalan nga labaw sa kanang ngalan. Busa mangluhod ang kanang binuhat nga tuwa sa langit, sa ibabaw sa yuta o sa ilalom sa yuta, sa pagpasidungog sa ngalan ni Jesus. O ang kanang pagsangyaw nga si Jesus Kristo mao ang Ginoo alang sa himaya sa Dios. Oh, isgutan na po, magsangyaw bisan sa iyang pagkatawhanon ang mga tao magsangyaw si Kristo mo ang Ginoo. Niya Ginoo ra bagay mao ra mapud ang Dios. Di ba? Sa iyang pagkatawhanon mo na kita, di kita magreluya. Trabaho kita para sa Ginoo kay kini ato bang pagpaminaw karon trabaho man eh. Ang uban ro nangaluya, nagatuog na. Kay ituboy mapunta. Ituboy mapunta dito sa langit. Kaya ina na natin daghan na tuboy na sa langit itong Episo 4:8. Di ba? Ano to? Kuha mo to siya? 4:8 na ay una rin ito nato dito. So kung may sama ta kung mga lagad ka, magtrabaho ta para sa Ginoo, amapit itagtuboy dito. Oh. Kaya nangingon ang kasulatan sa pagkayag niya ngadto sa kahigasan. Nagdala siya dagang mga biyago, ilagagan niya mga gasa ang mga tao. Okay. So moingon ana atong dangatan. So mulahan ka nga nagtrabaho kay matud pa sa Mateo 22:14, daghan unta kita wag panjud ka nang napili. Kung napila kita ka bungkro ang napili. Kung kita tanan tinawag gikan niya sa bunyag, sa pagkumpirma mga sundalo na tas Ginoo pero wa man nakabantay ana. So matud pa ni San Juan gihapon pinangga kayo sa Ginoo, niingon si Kristo, ako ug ang Amahan usara. Ato pa diha ra to makita nga usara ang ilang pagka-Dios, ang ilang mga gahom, tanan ato nagsaysay unya. So mao kadto ang atong pagpabarog ug matuod kabahin sa pagka-Dios ni Kristo. Amen. Amen. Sabtan no, dali na sabto no. So ari na punta sa iyang pagkatawhanon. So kini yung pagkatawhanon mao naman ay ang pagtuman sa iyang mga misyon, ni kwartang mga ginagmay nga kuan. So matud pa diha sa Galatas 4:4,
4:4. Yun sa pag-ingon diha. Apan sa pag-abot na sa gustong panahon, ipadala sa Dios ang iyang anak o ipanganak sa kawahanong inahan o nagkinabuhi siya ilalong sa balao. Oh. Gipadala siya kung natawo sa tawahanong inahan. Kay kisa may lansangon dito sa cross kung kuan dili sa mugamit o mugamit og unod o dugo sa inahan. Munang gumikan sa pag luwas sa katawhan ni gamit siya ang unod o dugo ug natawo siya sa tawhanong inahan. So wala tay supak ana. Kay kuan man si Kristo, di ba kuan man siya person o duha man ang iyang natures. Dios o pagkatao. Lain pa, 1 Timoteo 2:5 gamiton ra ba po nila? Kay may usa lamang ka Dios o usa lamang ang nagiusa sa Dios o sa tao. Siya mao ang tao nga si Kristo Jesus. Tao. Tinod man kay Dios man siya ang tao. Atong isgutan ni pagkatawhanon naman po niya. Kumana mo ta sa iya pagka-Dios. So mo man ang atong baruganan sa simbahan Katoliko. Kasi Kristo Dios man siya nagpagkatao. So iyan ay pagkatawhanon. Ulain pa dinhi sa Hebreo 2:14 yun sa pag-ingon. Tungod kay mga anak at mga tao may adunay ubod kadugos si Jesus usab na imo samang kanila ang ambit sa ilang tawhanon. Ang kaniya gihimo niya kini aron nga pinagi sa iyang kamatayon, malaglag niya ang yawa may gahong batok kamatayon. Oh, mao dito ni ay nagkatuyuan nganong ni hulam gyud siya ang nganong nagpakatao siya. Kaya aron gamiton ang iyang lawas aron sa paglaglag sa yawa o kung bitin. Lain pa Galatias 3:16. Yun sa to diha. Ang mga saad gihimo sa Dios ngadto kang Abraham o sa iyang kaliwat. Wala magsulon ang kasulatan o sa imong mga kaliwat. Kasako pa daghan kundi ang iyon. O sa imong kaliwat sato pa usa lamang katawo at nga mao si Kristo. Oh. Mao gyud pag-isgutan mga kaliwatan gihapon o sa iyang pagkatao ni Jesucristo. 1 Timoteo Tinuod ang kaliwaton baruhan sa impi. Ang ingon nga mianhi si Kristo Jesus sa kalibutan aron sa pagluwas sa mga makasasala ug ako ang labing dautan kanila. Oh. Si San Pablo, lautan mag isang tinon, lautan iyang giangkon, apan sa pagkakabig niya, iya ging gipamatudan nga niya si Kristo nagpakatao aron sa pagluwas sa mga makasala. So, maisugod si San Pablo nga nidapig diha sa pagkatawhanon sa atong Ginoong Hesus, gumikan sa mission sa pagluwas sa atong mga sala. Ug apil ganipon siya nga luwas kay nagmahay nga ginusolo siya ug namatay siya sa pagpangalagad. Roma 1:15 yung sa to. Busad ako mga tinguhan sa pagwali usab sa maayong balita nga ang sa Roma. Oh, si San Pablo dako kayo tinguha sa pagwali. Sa maayong balita, ayon sa pagkusa kay kauban nato. Basta kay mao na to. Diha sa iyang pagkatawhanon sa atong Ginoong Kristo. Kolosas 2:3 ato sa 5 yung sa pag-ingon. Kay namatay ang kamo ninyong kinabuhi nagtago ba ni Kristo diha sa Dios sa 5. Busa pagka ninyo mga kaibog nga kalibutanon o ganaa kaninyo sama sa lawayo paghilawas kalaway kaulag barutan kalimpo. Igo ikala yan. Undangan na imo si San Pablo. Undangan na. Kahapon ay usa ka bagay sa pagsimba Diyos. Oh, kay ang magsigig nga na sa muraga ko nagsimba Diyos. Dito, undangan na. Di ba? Oh, wala nga. Bisan sa iyo pagkatawhanon, nagwali sa Pablo nga ipawagtang na ang tanan natong mga kabuang. Oh, pagsuntin na di mayo. Oh, so okay na. Okay na, mawarog sa nato nga na wag
bisan si Kristo, naapod siya kinaiya sa pagkatawanon o siya nagpagkatao. No, ato to napamatudan. Pero daghan na po siya mga nahimo no, gitagaan sa mga reward wala ito. Nakita, sumusunod man ta kung may sama po ta Kristo nga mag-antos, mamatay po nga nag-antos. Siguro masig naatay gamay nga lingkuranan dito sa langit. Dili lang siguro trono. Nga nila siguro. So ano sa pagsumpak? Kaya naman yung isang pagkiro, isa man ang dili buto nga si Kristo Dios. Isa ni Kristo. Sa Jehovah muto o papike pero gamay nga Dios. Si Kristo. Muslim dili po buto. Pilit ko sa mga protestante kay muto na, no? Karon ako isigihan katikais nga wanis siya kamero, wanis. Diyos amahan ra siya. Nya sigihan na pagbalik. Nibalik sa salain nga protestan nga po kanang Pentecostal ka pa yung Trinity na kaya may Trinity po sa kuwan sa Pentecostal kanang one is Pentecostal one God na so ito na siya kaya mga bisyo itong imitar ko programan one at dito ba kayo pagka-Diyos sa dakong tina kay bawa pag yunsa na nahimong tao po si Kristo waman one hadlok siguro itong sukit-sukiton ba. So ano ito pagsumpak, ibutan na ito nga sila ni. Bakit pa niya sa ilang pagsumpak, ingon niya ang Diyos dili tao. Kuya kay, si Kristo kayo na tao man. Dili lang una. Dili Diyos si Kristo kayo na tao man. So, kung basahan na ito ang Diyos dili tao. Nindot tayo basahar mo na, di ba? Nindot yan ha? So, kanito lo. Ang Diyos dili tao busa, dili siya mamangkak, dili siya anak sa tao busa, dili mausab iyang huna, bisan busa iyang gisaad buhat ug gayon niya. Musod di siya og haymo kini. Ezekiel 28:2. Ezekiel 28:2. Ato na lang tong. Mao na lagi tong iyang gisulti. Unsa pa? Hinaya. Sige. Go. Ezekiel 28:2. Kang Biblia mo nila. Kaya doon lagi mga tao po dahil nagpaka-Diyos. Matag-tataan niyo. Kaya ko lang. Na? Dito. Sige. Masa kay kamay klaro mata. Sige. Ezekiel 28:2. Tao, tingnan ang Pangulo sa Tiro. Na nagingon ang Ginoong Diyos. Garbuso ka, umingon ako sa ka-Diyos, ug naglingkod ako sa trono sa mga Diyos. Taliwala sa kadagatan ug ang tao ka lamang. Bisan tuod nagpakamaalamon ka, daw Diyos. Okay. So, nung nagiging mga lugar nga ang tao libarog sila nga Diyos sila sa mga sa lugar. So doon na gina tao nga nagpaka-Diyos. So doon na gina tao nga nagpaka-Diyos. Pero si Kristo kay lahi ba si Kristo? Kay Diyos man siya nga nagpaka-tao. Pero doon na tao nga nagpaka-Diyos. Hindi ko sila supake, alingwanan. Mao gyapon nila sa Osias 11:9. Mao gyapon diha ug basahon diha. Dili ko padayon ang pintas ko kasi ko dili ko pag-usap ang ibrahim kay ako Diyos man ko'y dili tao ako ang balay ko kanino kung dili ako man kanino gamay mga kasilan. Pulong man is Ginoo. Sakto man ang Osias. Ang pulong man is Ginoo, ni Ginoo siya Dios siya dili siya tao. Pero na mga lugar di ay nga tao sila apan nagpaka-Dios sila. Unya tao sila nagpatahod sila nga Dios. So ang pagsumpak si Kristo kuno kay tao dili siya Dios. Nya lahi man ang konsepto kay si Kristo kay Dios man siya nga nagpakatao, no? Sa Juan 1:1 ato naman itong gibasa ganiha. Kama 14. Nya balik na punta sa Isaias. Wala itong tubag ha? 9:6. Mo man ang kuha ni Kristo. Mo man ang iyang sitwasyon sa iyang pagka-Diyos. Dili man si Kristo tao nga nagpaka-Diyos.
Dios man siya nga nagpakatao, no? Kung basa ko na to eh. So dili ko sumpaki sa ilang gisupak. Bueno, dunay mga lugar na ipasabot ni ini kay dunay mga nasod nga nagpatahod sila nga daw Dios. Gani diya sa Daang Testamento gingon dia Salmo 96:5. Doon mo na yung mga tawhana. Salmo 96:5. Unya, diya us pagtugon na apoy nagpaka-Dios diha. Ang mga Diyos sa ubang mga nasod, mga Diyos lamang. Apan ang Ginoo mao'y nagbuhat sa kalangitan. Doon ay mga tao nga nagpatahod sila, nga nagpaila sila nga Dios. Doon ay mga lugar na gisintro ni ilang mga pagsupak. Wala ko'y labot si Kristo ane. Pero ilan lang po sa Manginlan ba? Nakita na sa ta. Dili ta motoan nila kay huna-huna ra nila o ilan ra ng opinion. Gani diya sa bagong tugon. Doon na may nagpatahod gyapon nga Dios panalitan diya sa Buhat 12. Basaha. Buhat 12 20 1 hanggang 23. Doon na may mga tao nga si Herodes giisip mo sa mga tao nga Dios. Sa aglo gikasabutan gisulod ni Herodes ang iyang reyano biste dilingkod sa ilang trono. Arang-arang kabrang klaro lang sige. Pagipulong sa militaries. Kung diha gisilutan si Herodes sa langit sa Ginoo kay wala man niya gipasidugi ang Dios giulo siya ug namatay. Ipatay si Herodes. Labi kay tinaw kay tino kan karon magigasahan na ka ba? Sa Espiritu Santo. Dili ay paspason di ay ora mo kagigukod. Ara magasabota. Ni santo kay tinaw kay mo pag-istorya ni barong si Herodes ug nagsulod sa reano sa kot gisingit ang mga tawo nga ikaw among Dios. Nasuko ang Ginoo, gipadaya ang Ginoo, gisilutan siya sa kamatay o giulod. Okay, nagpatahod man siya nga kuan. Mo ito hinudan sa kamatayon ni Haring Herodes. So karon, balik na ta sa Daang Testamento. Bagong Testamento to, gipatay man itong tao nga nagpaka-Dios. Basa ang Ezekiel 28:6-9. Gipapatay gyapon Ginoo to mga tao nga nagpaila nga sila Dios. Sige. Ezekiel sa bro? 28 kapitulo sa versikulo 6 hanggang sa 9. Usa nagingon ako. Mo tay unang pagsupak ha ikaduha. Busa ako ang Ginoo. Busa Sige. ako ang Ginoong Diyos. Nagingon kay maalamon kaman kaha sama sa usa ka Dios. Busa ako ang Ginoo. Kusyo. Size na sa? Libe. Ses nibi. Size na sa libe? Diretso ha. Kaya dai gisuko Ginoo ana. May masulong ko ikaw sa mga langyaw. Sa nasod nga bangis kayo. Buko nila ang tanang mga lindot nga utang, nga imong naangkon, pinaagi sa imong kaalam. Kitambog ka nila sa kahigladman o mamatay ka, kaliwala sa kadagatan. Tanawon ta kung muingon ka ba, kabalang ikagapon, ako sa ka-Diyos, diha sa tubangan sa mga mamatay kanimo. Okay. So, katong tao nga nagpaka-Dios dito sa Daang Testamento, gipapatay sa Ginoo. Mao nang di kita magpa-Dios maghadhaw magpa-Dios kay base gipapatay sa Ginoo. Kinahanglan nga alagad ka kita sa Dios, gipapatay. Unya sa pagtugon, maaga ko nagpatahod nga Dios, agi papatay gihapon. Okay, tao man sila nga nagpaka-Dios. So nakuha na to nga kung doon tao ka magpaka-Dios ay ipapatay Dios Ginoo. Pero si Kristo, Dios man siya nga nagpakatao, dili siya sumpaki sa ilang mga argumento. Sulain pa. Kini 1 Timoteo, ikaduha nga pagsupak. Kapitulo 2 versikulo 5 giusa na pagingon. Kay may usa lamang sa Dios, usa lamang nag-usa sa Dios ug sa mga tawo siya magpakatao na si Jesus. Now, imo na pong ipaspasan. Hindi na sa may kahapon agad. Paspasan na po mo. Kaya may usa ka lamang ka Dios ug usa lamang nag-usa sa Dios ug sa mga tawo siya mao ang tawo na si Kristo Jesus. Si Kristo de ay. Kayusa sa. Sige, para moro to. Pero to. Ningon ang ilang mga pagsupak nga usa ra gyud kuno ka Dios.
Kaya ang nagpataliwala sa Dios, ang tao man na si Kristo. Kristo. Sa to pa, so may problema na to, anay na, huwag matay problema anay, kay halimbawa mata nga si Kristo, Dios nga nagpagkatao. Di ba? Dili man siya tao nga Pagka-Diyos. Pagka-Diyos. Oh, dili man siya tao nga nagpagka-Diyos. So sa may hinungdan ng Anghel Kristo, Patiwala eh. Kung sa iya Anghel, sa iya pagkatawanon, Pagtiwala. diha sa Pagluwas sa 1 Timoteo 1:15 gisa to. Mao na yung tuyo nga nung pagkatao siya. Pinoon nag-iigos ug angay dawaton ug tuuhan sa igbil. Namianghi si Kristo Hesus sa kalibutan aron magluwas sa mga makasasala. Ako nga labing dautan kanila. Oh, balik ka sa dato tong pagkadautan sa Pablo. Mao lagi nga nagpagkatao siya bisan sa Dios kay nalagi sa ito katuyuan aron sa pagluwas sa mga makasala. Kani sa Pablo ni angkon nga siya gani pinakadautan. Pero gumikan sa grasya sa Dios, nakabig siya o nagalagad hantod nga siya namatay. So wala tay problema na kay halimbawa na matandaan nga si Kristo Dios nga napagkatao. So lain pa. Kini may kuan, kuyaw ni kay gingon diri. So tingin ko na ni. Nigamit sila sa basahon ni Isaias. Oh. Nga diapos pagtungtungon nga si Kristo nabanay ko ni Dios nga mosampit og laing Dios. Oh, muna ikatulo nila nga supak sahara gode kaning Mateo. Mao dayo. Nga sila oh, doon na balik ko noy Dios nga mangita og laing Dios 27 46. Oh. Og sa pagkaalas 3 mituaw si Jesus. Eli, Eli, lema sabachthani. Oh. Nasa ato pa, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako. Oh. Nya, kung Dios pa kuno si Kristo, nano misapit pa man pud siya laing Dios. So duha na atong Dios kuno ay katulo ang sa tisimadra tulo na sa atong sa atong tubag dili man ni supak nato ni pagsampit niya Dios ko kay sa Hebreo ikaw ang amahan bitaw ni ingon nga ang imong trono Dios. Di ba? Bitaw. Uno otso, di ba niyo bitaw ang amahan, ingon ang amahan, ang imong trono o Dios, mulungtad hangtod sa kanturan. Wala tayo supak anak kay magsinapitay man silang duha. Ha? Pararagod na to. Nato god nga. Pararagod na sa kananay amahan og anak god para silang maestro de. Bis kay papa yang itawag para silang maestro kung diha sa kadaghanan di isa kay papa. Kay maestro ba sila sa kay barang pa sila. Mag-share sila. Sure, yan anak. Gigdo ko nag-share. Para nakaparat yung gini ko gini iglesia sa Dios. Kaya ang ilang anak, di man ipatahod ang amahan. Sa ilang tigom, ang ilang amahan o inahan, tawag ko nila brother, sister. Huwag patasan. Muna kaya dili lagi tawag ko lagi kulog amahan, ang atong amahan. Kaya ang amahan na ito, katong ito sa langit, prosayit ko ito. So wala tayo problema, di ba? Wala tayo problema, no? Kaya bisa nisabi sa Diyos ko, nung piano ko, ang Diyos yung manisapit pampun niya ang trono Diyos. Pero doon na rin ipasabot kining pag-ingon ni Kristo, Diyos ko. Dili na tingog nga iya dito gamuto nga Diyos ko nung gibiyaan mo nimo. Dili man biyaan si Kristo kay silang duha magkauban man. Mag-uban man sila kanunay silang duha. Kay ingon man si Kristo nga ang amahan anaan niya, di ba? Doon na rin ipasabot ana mga igsoon. Kaya matod pa diha sa Salmo, sa ako ng Salmo, ang mga makastingog din sa mga makasala. Salmo 22:1. Oh, tingog ni sa mga makasala. 22:1. Ida ni Kristo dito sa cross.
ang tingog sa mga makasala. Diyos ko, nganong gibiyaan mo man ako. Mao na. Singgit sa kagwal. Singgit to sa mga makasala, ay akong gisinggit. Kaya mao lagi siya ang representante nga mobayad sa atong mga sala. Kita kay man day kaluoy lain lagi babayad na to. Ang Ginoo man kita gapahimos pagpakasala na Ginoo man nagbayad. So mao na tingog to sa mga makasala yang gidali dito sa cross kay siya man ang representante sa mga makasala aron pagluwas sa ilang mga sala. So lain pa na to nga tubag ni ana. Ikatulong ato nga magsumpak no. Tingog to sa mga makasala. Dili siya biyaan kay matubad na sa Juan 14:10 asaha. Juan 14:10. Yun siya na pagingon. Wala ka ba mato Filipe nga sa mahal o gamahan aniya kanako. Wala magikan kanako ang mga pulong nga gisulti pa ninyo ang amahan na niyang kanako nagduwa sa iyang pagulibog. Dili siya biyaan, no? Unya. Kanunay niya ang amahan niya. Gibiyaan si Kristo sa Ginoo kay nagsabit Diyos ko. Ngano gibiyaan? Dito mao. Tingog mo to sa mga tao kay so pagbiya nga ingon si Kristo ang amahan ni anak ko Filipe ngano gadaduha pa man ka. Muna na kita pagdaduha ha. Mao na mga igsoon. So dili gihapon kasumpake. Atong tubag kay tingog dito sa mga makasala gidala dito sa cross kay si Kristo nagpamatuod nga dili man mubiya niya ang amahan ang ama niya kanunay. So lain na sad. Kira bro? So harita na lang sa gaday matay. Upin mga gaday. Ha? Ay sa upin na. Dili na to upin ang gaday. Sila gumutan na. Sige. Okay. Makuha ta na. Complicated. Makomplikated ta na. Dara. Kini. Gamiton po rin nila. Kaupat ni. Nga supa. Kato. Ato isunod. Kini na kining Juan 16:3. 16:3. Diyo sa tapagingon diha. Kini mao ang kinabuhing dayon nga ang mga tawo ila kanimo nga mao ang buktong motuon nga Dios ug ang Hesukristo nga imong gipadala. Siguro. Mo ilang kuan. Unya napay dugang ani kini 1 Korinto 8:6. Mao na ilang kuan. Ngayon sila nga dili kuno Dios si Kristo kay sa tayo ngayon nagpaikit Si Kristo gipadala. sige basa balik Magulo to. Apan alam ka nato marusa malaman Dios kini mao amahan nga nagbuwa sa panambutan nga kinabuhi kita lang alam kaniya may usa lamang sa Ginoo si Kristo nga pinaagi kaniya gibuhat ang tanan buta ug kinabuhi kita pinaagi kaniya. Okay. So kung imo ni basahon nag-ingon si Kristo nga dunay usa lamang ka Dios. Lunay usa lamang ka Dios ang amahan. Kang Hesukristo. Sa to ba sa pagsulti ni Kristo ani, gipailan niya ang iyang amahan nga Dios ug ang Dios pud nga anak. Kay man kang Hesukristo, Dios na si Kristo ang pagkatao. Di ba? Wala kay nila masakti ba? Di ba? Masawa na, di ba yun sa kang Hesukristo na imong ipadala? Dios na si Kristo ipadala. Di ba? Ang punting, ang sentro ni Kristo gipailan niya ang amahan nga Dios o nagpailan po siya nga Dios po siya. O kang Hesukristo man, si Kristo Dios ba nga nagpagkatao. Di ba? Niya, kanin 1 Korinto 8:6
Size. Sige, basahan. Oto bibasa ni. Balikan ko no. Murag labi ra to. Bagol. Size. Akan kanato, may salamat sa Diyos, kini mao ang amahan nga nagbuhat sa tanang tao, ug nagkinabuhi kita alam kaniya. Kanay na. May salamat sa Ginoo si Jesucristo, nga pinaagi kaniya ginuhat ang tanang tao, ug nagkinabuhi kita pinaagi kaniya. Sa kapagingon diha nga may usa lamang ka Ginoo nga si Jesucristo. Di ba? Ngayon may usa lamang ka Ginoo nga si Jesucristo. Kanya mao gyapon ang linya diri nga si Kristo nagpaila sa Dios nga mahan ug nagpaila po si Kristo sa iya pagka-Dios ug kang Jesucristo ang imong ipadala. Diri mao gyapon nga Dios amahan ug kang Jesucristo nga Ginoo. Oh, kaning Ginoo duldoon lagi sa pagka-Dios kay ang Ginoo mao ra may Dios. Oh, mao ra may Dios ato pagipailan gyapon ni Kristo ang iyang pagka-Dios ug ang amaha og Dios nga amahan, di ba? Di ba kung atong sakto na to? Okay, ug ang Jesucristo nga Ginoo. Ang Ginoo kay mao ra may ang Dios, di ba? Basahan ko na. Basahan ko na dito Romeo 4 39 dani. 39 O Nabali ang 69 ta nili. Usa, ibaw-in ninyo niining adlaw o itanong kini sa inyong kasing-kasing nga ang Ginoo mao ray Dios sa langit. oh, tanawa. Di ba pag yun gipaila ni San Pablo, gipaila ni San Pablo ang Dios nga amahan o kang Jesucristo nga Ginoo. Di ba? Gipaila ni San Pablo ang nagpaila ni diri si Kristo nagpaila. Sa ilang pagka-Dios diri nagpaila ni si San Pablo na gipaila ang Dios nga amahan o kang Dios nga anak kay si Kristo nga Ginoo. Na ang Ginoo na kay mao ra man Dios. Itanom nato sa atong kasing-kasing. So kung katong mga tao nga di mo tuo nga Dios si Kristo, wa gito sila tinanom sa ilang kasing-kasing. Amen. Oh, pero kita na tay tinanom. Kaya itanong magid nato sa atong kasing-kasing nga ang Dios, ang Ginoo mao ra Dios. O ang Dios mao ra Ginoo. Mo man bigyan na na siya. Best versa naman na. Kunya gisinyasa naman ko nga time na. So, ngayon lang siguro, murag lang tayo gamay mga inisyal nga nagbaluan, kabahin sa ilang mga pagsupak, no? Kaya, naman tayo mga manual diha, ana mo dugang-dugang diha sa mga tubag, kaya kanang atong manual na to, kaninga ni ba? So, pagtubag naman ni siya. Doon na siya, siyang pagsupak, o siyang pagkatubag. So, kailangan ka na mo, ingani. Alit mo.